Alfred, salamat sa prayer at sa pagiging host ng ating programa ito. So, sisimulan na ba tayo? Okay, magandang umaga mga kapatid dito sa Lighthouse at ang mga nasa website ng The Lighthouse. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo lahat ay ginising niya ngayong umaga, mayroong kalakasan, kasiglahan sa ating pangangatawan at ready na naman po tayong mag-aral ng sound doctrine. Ang sound doctrine natin tinutukoy mga kapatid ay ang nasusulat sa Biblia. Ito po ang ating basihan sa pag-aaral po natin sa iba't ibang mga katuruan ng mga tao. At sa ating pag-alam sa katuruan ng mga tao at mga denominasyon, ay atin po itong inihahambing sa nasusulat at nalalaman po natin na ang sound doctrine ang nasa Bible ang katotohanan. This time, ang tungkol po sa Methodism, ang ating pag-aaralan. Alamin natin bakit tinawag silang Methodist Church. Ano yung method nila? Yan, no? So, counting backgrounder po sa grupong ito na tinatawag natin ngayon na Methodist Church. Paano nagkaroon ng Methodist Church? Ito, may kinalaman po sa magkapatid na John Wesley and Charles Wesley ang pag-uumpisa ng Methodist Church. Noong 1729 ay mga estudyante pa sila sa Oxford University at kasama nila ang ilang mga estudyante ay meron silang mga religious exercises, mga meetings for religious exercises, I should say. At itong mga grupo nila ay nakilala bilang mga holy clubs. At itong mga holy clubs ay kontra sa formalism and ritualism of the Episcopalian Church na ating napag-aralan noong nakaraan na minsan ay tinatawag na Anglican Church o ito rin yung Church of England. At sila Wesley Brothers ay kabilang noon sa Church of England. And in fact, namatay sila as members of the Church of England or the Episcopalians and Anglicans. At ang mga estudyante ito, ng estudyante pa sila, John Wesley at Charles Wesley, kasama ng iba, ay meron silang mga daily schedule of duties. Araw-araw, mayroon silang naka-schedule na ng mga activities, meron silang oras na pagbisita sa mga may sakit at kahit na sa mga nasa priso, bilangguan. At they were required to pray 3 times daily, aloud. No? Aloud prayer, yung ating naisulat, no? Malakas ang boses sa kanilang pananalangin. At nagpatuloy sila sa iba't ibang mga grupo na ito at dahil sa method nila, sa kanilang mga activities, they were known in the university as the Methodist. No? Dahil meron silang methodical manners of life. Parang nakalista yung kanilang mga gagawin. Nang namatay si John Wesley, itong mga grupo ng mga estudyante, no, ay nagsama-sama. The groups banded together and had a conference called the Methodist Episcopal Church. Itong conference na tinutukoy natin ay parang isang organisasyon ng mga naniniwala doon sa sistema na inumpisahan nila John Wesley, Charles Wesley at iba pang mga estudyante doon sa Oxford University at tinawag nila ang kanilang grupo na Methodist Episcopal Church. Now, ang Methodist Church ay humiwalay sa Church of England later on. At kung papaano ay ganito. No? Noong 1784, si John Wesley ay nahilingan na magpadala ng mga ministers or missionaries sa Amerika. No? So, ang ginawa niya ay hiniling niya sa Bishop of London, sapagkat kabilang naman sa Church of England. Hiniling niya sa Bishop doon na i-ordain, no? Gawing mga ministers ang mga lay preachers niya. Mga lay preachers, ito yung mga members ng kanilang congregation o group na umaakto sa gawain ng mga ministers. Pero hanggat hindi sila kasi na-ordain, na-appoint, no, nabibigyan ng karapatan, hindi sila pwedeng umakto as ministers. So hiniling niya sa Bishop of London, i-appoint, i-ordain ang mga lay ministers niya. Inayawan siya ng Bishop of London. Siguro nakakahalata na ang Bishop of London na naiiba na itong grupo ni John Wesley.
So, dahil sa pag-ayaw ng Bishop of London, ay siya na mismo, si John Wesley na mismo ang nag-ordain sa mga ministers at inappoint pa niya ang isa doon na maging superintendent doon sa Amerika. At dahil sa ginawa niyang ito ay naging dahilan upang siya ay paalisin na sa Church of England. Ayan, no? At yung namang Methodist Church doon sa Amerika, sapagkat nagpadala na sila ng kanilang ministers mula sa England, no? Mga missionaries nila, tinawag ito ngayong Methodist Episcopal Church of the USA, of America. At ito ay nagsimula sa isang Christian conference convened in Baltimore on December 24, 1784. Noong itong grupong ito ay magpasya na maging independente, yan, doon sa Amerika. At ang grupong ito, the Book of Discipline, ay kanilang tinanggap. Gawa ito ni John Wesley. Tinatawag nilang the Book of Discipline. And then the Apostles' Creed, na inherited by the Episcopal Church from the Roman Catholic Church, was also brought into Methodism form of worship. Kaya pala, meron din silang parang pare, may uniform din yung kanilang nung nakatayo sa harapan. Merong mga abito rin at basta formalism din ang ginagawa nila kung paanong sistema sa pagsamba sa Roman Catholic Church. Mayroon din sila. Ayan. Nagkaroon ng division sa Methodist Church. In 1828, a group separated and called themselves Methodist Protestant Church. Maalala ninyo, yung una-una ay Methodist Episcopal Church. Pero nagkaroon ng division at tinawag ng grupo ang sarili nilang Methodist Protestant Church. So baka nagpo-protesta rin sila dito sa pinanggalingan nilang church. In 1884, another group separated because of the issue of slavery. Yung sa Amerika na issue noon, Civil War nila, no? Slavery issue. At noong 1939, yung tatlong nagkakahiwalay na iba't ibang grupo ng Methodist ay nagkaisa. No? Yung tatlong grupo ay yung una, yung Methodist Episcopal Church, yung doon sa London. Tapos nagpadala sa Amerika ng mga missionaries nila. Pangalawang grupo, the Methodist Episcopal Church South, kasi nga nahati dahil sa issue ng slavery. And then merong Methodist Protestant Church na nandoon sa Amerika. No? Itong tatlo nagsama-sama at ito yung bumuo sa Methodist Church. Yun. Yung pala ang background ng Methodist Church. So mula kay John Wesley at sa kapatid ng si Charles, nagkaroon ng iba't ibang group sa mga estudyante. At nung namatay siya, ang mga grupong ito ay nagsama-sama. Tinawag nila ang sarili nila ng Methodist Episcopal Church. Mayroong Methodist Episcopal Church sa South at mayroong Methodist Protestant Church. Yung tatlong grupo na yun, nagsama-sama, yun ang naging Methodist Church na alam natin ngayon. At for the information of our listeners, sa doctrine about salvation, no? Hiwa-hiwalay din itong mga Methodist Church. Meron silang tinatawag na Free Methodist Church ngayon. At ang Free Methodist Church, hindi sila naniniwala sa katuruan ni Calvin. Kaya Calvinistic yung ibang mga Methodist at ang iba naman ay hindi. Yung Free Methodist Church. Kaya Calvinistic ang iba ay hindi. Ganon din naman sa ibang mga denominations. At si John Wesley, as recorded, ay namatay noong 1791. So yan po ang brief background and the history of the Methodist Church. Ngayon, tungo tayo sa kanilang mga katuruan. Alam niyo ba na sinasabi rin ng Methodist Church that the Methodist Church is the Church of Christ in which the sacraments are duly administered. And then, sabi pa nila, the pure word of God is preached through the Methodist Church. Ayon ito kay sa aklat na Harmon, page 3, Doctrines and Discipline of the Methodist Church. Okay.
So katulad ng ibang mga denominations, no, ang claim nila sila yung church na tinutukoy ng Bible. Pero sinasabi po ng Bible na ang church na yon ay nagsimula sa Jerusalem noong 33 AD, around that year. At first century, sinasabi natin nagpatuloy po yun hanggang sa ating panahon. At ang mga katuruan niya ay mababasa sa Bible. So any church now who will claim to be the Church of Christ, kailangan ang mga katuruan niya ay ayon sa nasusulat sa Bible. No? Katulad ng paniniwala ng Iglesia ng Panginoon na nanggaling sa Jerusalem. Kapag ang mga katuruan ng anumang grupo ngayon ay naiiba doon sa katuruan ng Iglesia na nandoon sa Jerusalem, ay iba na po yan. Iba na pong grupo yan. Hindi na po yan yung original na galing sa Jerusalem na iglesia. Well, ito, paano natin masasabi na hindi nga sila yung iglesia na nanggaling doon po sa Jerusalem? Una mga kapatid, ang terminong Methodist, no? Tinawag nilang grupo nila Methodist Church. Yan ang nakarehistrong pangalan nila. From the start of this group, naging persistent sila sa pagtuturo tungkol sa method na sinimulan ni John Wesley at pinapractice nila yon. At later on, yun ang nasulat doon sa discipline, book of discipline po nila. No? At yan ay nowhere na matatagpuan natin sa Bible. Kung mayroon mang idea ng method, kasi ang salitang method ay pamamaraan ng paggawa, no? Yan ay mga pamamaraan ng Panginoong Hesus at nasusulat sa Bible. So kung ang isang method ay nasusulat sa Bible, well and good. No? Mayroong aklat, talata, ano ba tawag yun? Libro, kapitulo, versikulo. Kung mayroon yon, areglado po tayo. Balik kapag wala at kinukontra ang nasusulat, ay hindi po yon dapat na paniwala. Hindi po yon sound doctrine. Ang mayroon po nakasulat ay the churches of Christ. No? Romans chapter 16, verse 16, greet one another with a holy kiss, the churches of Christ salute you. Well, bakit plural? Sabi nila, no? Wala namang singular na Church of Christ kasi ang ating ginagamit na pangalan natin as a group. No? Isa yan. Actually, hindi natin sinasabi na iyan lang. Maraming ginagamit na pangalan sa Bible patungkol sa mga grupo ng mga Christians. Pero ginagamit natin ang Church of Christ for identification. Ma-identify nila tayo, na makapatiran tayo, mga kasamahan tayo. Kaya yun lang, no? Pwede man tayo gumamit ng ibang pangalan. So mayroong nag-react, wala namang mababasang Church of Christ, pero mayroong Churches of Christ, sabi nila. So ang ating sinasabi naman, mayroong nga plural. Saan galing yung plural? Di ba sa singular? Kasi naman, ang Roma 16:16 ay tumutukoy ito sa mga local churches. Sa iba't ibang mga lugar kung saan ay nagpasimula ng iglesia si Apostol Pablo noon. Yung kinaroroonan nila, katulad ng Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Colosas, Thessalonica at iba pa, nandoon yung mga churches of Christ. Yan ang mababasa natin sa Roma 16:16 at hindi po ang Methodist Church. Wala tayong mababasa po noon. At sinasabi nila na ang Methodist Church is the Church of Christ in which sacraments are duly administered. Again, ang word na sakramento o sacrament is not in the Bible. At kahit na mayroon pa man, ay wala pong basihan ang Methodist Church ang mayroong karapatan na magsasagawa po nito. Kung maalala po ninyo, there are 7 sacraments according to the Roman Catholic Church. At ito yung sinasabi natin na minana ng Anglican Church, yung mga katuruan sa Roman Catholic Church. At mula doon sa katuruan ng Roman Catholic Church ng mga sacraments, napunta sa Anglican Church, Episcopalian o Church of England, minana din nitong Methodist Church. Well, at least dalawa sa alam natin, no? Tungkol sa Lord's Supper at saka sa baptism. Now, para sa kanila, ang sakramento ay isang paraan upang tumanggap ng biyaya ang tao at maligtas, mapatawad. Ganoon. So, sinasabi natin, wala tayong mababasa sa Bible na ang Methodist Church is the New Testament Church. Yan ang pangalan ng New Testament Church. At sa mga tuwid, wala rin silang karapatan na magsagawa. Ito tinatawag nilang sacrament na Lord's Supper at saka ng baptism. At maya-maya ay tatalakayin pa natin itong mga sacraments na tinutukoy po nila.
Ang iba palang mga Methodist Church, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi pala sila naniniwala sa virgin birth of the Lord Jesus Christ. No wonder na sa mga translations, no? Kasi translations ang pinag-aaralan namin dati weekly sa ating midweek services. Ngayon ay ginawa natin every other week para naman hindi maumay o mayroong variety ng ating pag-aaral tuwing Wednesday. Sabi ko nga, hindi lamang food for the brain, kailangan din ng food for the heart. Kaya every other week ay meron tayong encouraging lessons, no? Aside from the from the translations na pinag-aaralan. So doon sa mga translations na katulad ng Revised Standard Version, naging issue ito mga kapatid. Kasi ang basihan nila ay Isaiah chapter 7 verse 14. Basihan natin actually bakit natin sinasabi na ang Panginoong Jesus ay pinanganak ng isang birhen. No? Sa Isaiah 7:14 ay nandoon ang prophecy about the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Kaya lamang sa maraming mga versions na katulad ng Revised Standard Version, inalis nila yung word na virgin at gumaya itong Tagalog natin. Pakinggan niyo itong Tagalog version natin. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Wala doon yung word na birhen, di ba? Sa King James Version, basahin natin. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Yan. At sa mga iba-ibang mga versions, nagkaroon ng pagkatalo po dito. No? Kasi napag-alaman na ang Revised Standard Version ay tinranslate na ito na walang background ng isang mananampalataya na Kristiyano. No? So ang word na alma ay translate nila ito na young woman. No? Kaya gumaya ang Tagalog natin, isang dalaga. Well, alam naman po natin, no? Mayroong dalagang ina. Hindi lahat ng dalaga ay very virgin. Sorry to say that, no? Pero dito sa original niya, sa Hebrew, ang word na alma ang ginamit at isang birhen ang tinutukoy na mga anak. At ganoon nga ang katuparan, Matthew 1:25. Kung tatanungin nila, paano mo mapatunayan? Birhen nga, ang inang si Maria, ang panganak ang Panginoong Jesus. Well, sapagkat nasusulat sa Matthew 1:25, ito, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Tumutukoy ito sa kay Birhen Maria, no? Bago ipinanganak ang Panginoong Jesus. Hindi pa sila nagsasama ni Jose, ay nalaman na siya ay nagbubuntis. Yun nga ang dahilan kung bakit itong si Jose ay nais siyang hiwalayan privately. Habang iniisip niya ito, ay kluntahan siya ng espiritu at sinabi sa kanya, huwag mong gawin yan. Yung nasa sinapupunan niya ay sa espiritu yan. At ang sabi, hindi siya nakilala ni Jose. Ibig sabihin, hindi sila nagsiping, walang nangyari sa kanila, no? Before or after na ipinanganak ang Panginoong Jesus. Now, after na ipinanganak, namuhay sila ng normal buhay mag-asawa at nagkaroon nga ng iba pang mga anak. At yun naman ay ini-issue ng ibang mga kaibigan natin. Ano? Pero another issue yun, saka na natin pag-usapan yun. Okay. So, patunay na dapat yung word na alma sa Isaiah 7:14 ay may translate na virgin o birhen. Sa mga Methodist, hindi man lahat pala. Mayroon sa kanila hindi naniniwala po roon. At ito ay isang pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay hindi dapat na ginagawa. So mistranslation. Doon nila ibinasi ang kanilang paniniwala kontra sa virgin birth of the Lord Jesus Christ. At sabi nga natin, mayroong dalawang sakramento na pinapaniwalaan nila. Dalawa lang. No? Sa Roman Catholic Church, 7 yun. Carried along by the Episcopalian Church. Dito Methodist Church naman, dalawa ang kanyang kinuha o inadapt. One na objection natin ay yung word na sacrament. A word carried over from Catholic tradition, not found in the Scriptures. So wala nga po yan.
At ang bautismo na tinutukoy ng Bible, hindi katulad nung nasusulat sa kanilang sakramento o katulad ng tinuturo nila as a sacrament. Kasi sa kanilang bautismo ay pwede kang mamili anong klaseng bautismo. The Bible teaches that baptism is by immersion, burial, at mayroong raising up. So mayroong lusong sa tubig at mayroong pag-ahon sa tubig. Yan. Romans chapter 6 verse 3 and 4. At mga kapatid, no, binabasa natin ang mga ito, alam niyo kasi hindi lamang ito para sa atin na mga Kristiyano na, no? Ang ating pag-aaral na ito ay para din naman sa mga hindi pa nakakaalam ng nasusulat, hindi pa Kristiyano or ngayon pa lang mga makapakinig, no? At sa ating mga listeners, although marami tayo, mga members ng church na, mga Christians na, baka meron makasamahan sa bahay na hindi pa. No? So layunin natin ang mga bersikulong ito, at kaya natin binabasa ay upang marinig po nila. At FYI, no, sa mga kapatiran, nire-record din namin ito as video at ina-upload upang maibahagi natin sa World Wide Web. Sa World Wide Web para mas marami pa po ang makakarinig ng aral po na ito. So, Roma 6:3-4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Kita niyo, ang bautismo ay nihambing sa pagkalibing. No? Pagkalibing at Colosas 2:12 ay sinabi nga na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanyang mga patay. Paano tayo naglilibing? No choice, no? 6 feet below the ground. O makabago ngayon, merong nitso, so doon pa rin sa loob, walang nakalabas. Yun pong idea ng baptism or immersion sa Ingles. Sa mga halimbawa na mayroon tayo, mayroong paglusong sa tubig at mayroong pag-ahon mula sa tubig. Marami na pong mga talata na patunay po niyan. Okay? At sabi nga natin, sa bautismo na tinuturo ng Methodist Church, pinagpipili pa nila ang mga magulang nung mga batang binabautismuhan nila. They have a choice of baptism. Pwede kang mamili ng sprinkling, pouring, or immersion. Ito ay according to the Book of Discipline po nila, page 410. Basahin ko lamang, no? Sabi, let every adult person and the parents of every child to be baptized have the choice of sprinkling, pouring, or immersion. Akalain mo sila yung nagpapapili, no? Ang ating Panginoon ay nagturo kung papaano mabautismuhan. Apostol Pablo na kinasiyahan ng Espiritu ay tinuro ang bautismo. Hindi po pinapapili yung mga tao noon paano sila mabautismuhan. Kasi ang bawat salita, sabi natin, ay mayroong katuturan, mayroong kahulugan ang bawat salita. Kapag sinabi mong bautismo, ang ibig sabihin na immersion, paano ka makakapili ng paraan ng immersion? Di ba? Well, maaari siguro na mayroong immersion na diretso lang, mayroong immersion na patuwad, mayroong paharap, payuko na immersion. Pero ang idea ay immersion pa rin. No? Hindi po pwede mamili ng kahulugan ng immersion as sprinkling at saka pouring. Kasi hindi na po immersion yung sprinkling at pouring. Para kang nagtatanong sa tao, paano ka tumayo? No? Pwede ka bang tumayo na nakaupo? Pwede ka bang tumayo na naka-squat? Hindi tama yung tanong o yung choices. No? Isa lang ang paraan ng pagtayo. Stand straight. So ganoon po ang immersion, ang baptism. No? There's only one. One baptism at yun ay paglubog sa tubig. Ephesians 4:4-5, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Maliwanag po yan. No?
Eh kung pipili ka, sprinkling, pouring, or immersion, parang sinasabi mong tatlong uri yung bautismo. No? Oh, hindi po ganoon. May one baptism lang, which is immersion. Yung sprinkling and pouring ay wala po sa Bible, hindi po sound doctrine yan. Okay? At yung baptism of infants, nila, sabi po nila, the baptism of infants is justified on basis, Jesus said, suffer the children to come unto me. Discipline article 1910, page 470, thus 4. Okay daw po yung baptism of infants kasi sabi naman ng Panginoong Hesus, suffer ye the little children. Yun daw ang basihan nila. Well, mga kapatid, mga kaibigan, baptism is not the subject. Jesus was teaching on this occasion. Nung sabihin niya na, suffer ye the little children to come unto me, hindi man bautismo ang kanilang pinag-uusapan. No? Before and after ng verse na yan ay wala pong tungkol sa baptism. Ang mga bata o mga sanggol sa Book of Acts or sa Bible history, yung nasusulat, nakasaysayan ng Iglesia, wala tayong mabasa ni isa na mayroong sanggol na binautismuhan. Yung mga mababasa natin na requirements o pambautismuhan ng isang tao ay imposibleng gawin sa isang sanggol. Katulad ng pagtuturo muna sa sinumang mga babautismuhan or candidates for baptism. No? Ang sabi ng Panginoong Hesus kasi, Matthew 28:18-20, pagkatapos sasabihin niya, all authority has been given unto me, sabi dahil dito magsiyaon niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Paano yung case ng sanggol? Gagawin mo siyang alagad? Paano yan? Bago mo bautismuhan? Ay tuturuan mo? Paano mo siya matuturuan? Ay paglaki na lamang, sabi nila turuan mo. Ganun ba ang sinasabi ng Bible? O Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Natapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sino man pong mabautismuhan ay tuturuan muna. No? At sa process ng pagiging alagad niya, mag-aaral siya muna. Aaralin niya yung katuruan ng kanyang magiging Panginoon. At sa isusunod, doon sa napag-aralan niya, kaya babautismuhan siya. At kapag nabautismuhan siya, tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. At ang Mark 16:16 ay nagtuturo na bago siya bautismuhan, kailangan mayroon siyang pananampalataya. Paano siya magkaroon ng pananampalataya? Roma Kapitulo 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Sige, turuan yung sanggol. Maririnig kaya niya. Maririnig niya yung sound, pero hindi niya maiintindihan. Kaya hindi siya maniniwala. Okay? At so on and so forth. Marami pong mga dahilan kung bakit ang infant, mga sanggol ay hindi po dapat na mabautismuhan. Next na katuruan ng Methodist Church ay mayroong silang sinasabing the Methodist discipline, yung ginawa ni John Wesley. The Methodist discipline gives rules, doctrines, and regulations governing all procedures and affairs of the church. And all ministers are obligated to observe every part of it in his district. Discipline article, page 362. Article 362, page 108. Wow. So, yun talaga Methodist discipline ang mahalaga sa kanila. Ito ang pinaka-Bible nila actually. Ito ang nasusunod. At lahat ay susundin ng mga ministro nila. Ayan ang pagkakasabi dito sa Book of Discipline nila, Article 362. Mga kapatid, the scriptures constitute God's only authorized guide. Ang Biblia lamang po ang mayroong sound doctrine, ang tanging aklat na pinasihan ng Diyos. At ito ang maging gabay ng sinumang nais na maglingkod sa Kanya, maging masunurin sa Kanya at gustong makarating sa Kanya. Doon sa kakarian niya sa langit. At wala pong ibang aklat na nakatulad ng Methodist discipline. Diba? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly furnished unto all good works.
wala pong binanggit na Methodist discipline book. Hindi po siya scripture, hindi po siya inspired. Kaya hindi po siya ang dapat na maging authority ng sinumang nais na mangaral ng salita. Aside from this verse, ay merong 2 Peter 1 verse 3 na sinasabing, yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at paggalingan. Noon pa, sinabi na ni Apostol Pedro, pinagkaloob na sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Ano pang hiningin natin na wala sa Bible na nandoon sa Methodist discipline? Yung mga katuruan ng mga tao ang naroroon karagdagan. No? Pero tanungin natin, ano pa makulang ng Bible upang ang isang tao ay maging kumpleto? O kaya ay nauukol sa kanyang kabuhayan at kabanalan. Anong kulang ng Bible na naroon sa ibang aklat? Yan din ang tanong natin sa ibang mga denominations na mayroong sariling aklat, katulad ng Mormon Church. No? Mayroon silang Book of Mormon. Sige, tanungin nyo, ano ba ang kulang ng Bible na nandiyan sa Book of Mormon para maligtas? Para silang may sagot. Okay? Maliban doon sabihin nila, kailan maniwala ka sa prophet? Hindi karagdagan na yun. Karagdagan na nasa Bible. So no other doctrine, principle, precept, commandment, procedure, or policy is to be taught by man or angel other than that which was given to the apostles. Galatians 1, 8 and 9, sabi ni Pablo, kahit man sila ng mga apostoles, o kahit na isang anghel pa, galing sa langit, kahit na galing pa ng Pilipinas, no? Ang mangaral ng ibang ebanghelyo, mali katulad or kakaiba doon sa pinangaral na nila noon. Sabi ni Pablo, let him be accursed. Okay? So, wala pong kuwang ang inumang aklat na katulad ng Methodist discipline para sa sino mang nais na maglingkod sa Diyos. Revelation 22, 18-19, bawal ang dagdag bawas. Hindi naman po sa election pinagbabawal yan, kahit na po sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang tradition or doctrine of man make void the word of God. Yun po nangyayari kasi, no? Pag gumamit tayo ng mga doctrines of men, sabi ng Panginoong Hesus, walang kabuluhan ang pagsamba ng sino man na ginagawang katuruan ang mga turo ng tao. Next, the Methodist Church, with all its conferences, powers and duties are set forth in the discipline. Yung mayroon silang itong tinatawag nila na Book of Discipline. No? The complex organization of the Methodist Church with all its conferences, powers, and duties are set forth in the discipline. Yung nakasulat, mayroong hiwalay. Kaya nga kung gusto mong maging kabilang sa grupong ito, no, hindi Bible ang babasahin sa iyo. Babasahin nila doon sa aklat nila yung, sa Book of Discipline nila. No? At itong ating sinasabi ay nasa Article 4, page 10. Na dapat, no? Nasa discipline nakasulat ang lahat ng conferences, powers, and duties. So kung gusto mong makabilang sa kanila o maging ministro sa grupo nila, ay nandoon, basahin mo yung Book of Discipline. Hindi nasasabihin, basahin mo ang Bible. Nakaibahan po ng mga Christians natin, ng mga kaanib ng Iglesia ng Panginoong Hesus. No? Pag nagtanong sila, anong dapat mong gawin para maligtas? Basahin mo ang Bible. Anong pwede kong gawin para ako maging lingkod, maging preacher? O di basahin mo ang Bible. Anong sinasabi riyan? Ganoon po tayo. At wala tayong kiniklaim na katuruan natin. Wala tayong sinasabing doctrine of the Church of Christ. No? The Church has no doctrine. Ang Bible ang mayroong doctrine. At kung ano tinuturo ng Bible, yun ang ating sinusunod bilang iglesia ng ating Panginoon. Okay. So, the Church of Christ had no ecclesiastical governing conferences. Wala po tayong mga pagtitipon kung saan pinag-uusapan ano ang doktrinang ipatupad natin. Walang mga grupo ng mga kapatiran na nagdidesisyon kung ano ang doktrina dapat paniwalaan ng church.
Each local congregation was independent of all others under Christ alone as head with all authority. Yan ang ating naunawaan mula sa Colosas 1:18. Siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Anong ibig sabihin ng pagiging ulo ng katawan ng ating Panginoong Jesus? Di nga ba ang ating ulo ay ang nag-iisip? Siya ang nasusunod dito sa ating katawan. Siya nagpapagalaw sa ating buong katawan. No? Maliban na doon sa ating mga involuntary muscles, mga internal organs natin, kahit sabihin ng utak na, huminto ka na puso, hindi yan hihinto. No? Yan ang involuntary muscles natin. Pero lahat ng voluntary muscles natin ay kinokontrol ng ating utak. Niyon po ang function ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia. Siya ang mayroong kapangyarihan sa ibabaw ng iglesia. Kaya ang pinapaniwalaan ng buong katawan, ng buong iglesia, ay lahat ay mga katuruan po lamang niya. Ang gagawin ng buong iglesia ay yung kagustuhan lamang niya. Yan ang kanyang pagiging Pangulo. Kaya, any church now, no, na nakiklaim na sila yung church ng Panginoon, kapag hindi nila ginawa ang ayon doon sa kalooban ng Pangulo, ang Panginoong Jesus, ay hindi sila yung church. Ganoon lang po kasimple yun. Kung mayroon pa silang mga conferences, mayroon pa silang ibang mga powers and duties na hindi sinasang-ayunan ng Pangulo, ng ulo, ng katawan, ay hindi nga sila yung katawan. Hindi nga sila yung church. Mayroong mga elders and deacons na naglilingkod bilang mga tagapangasiwa ng iglesia, mga kapatid. No? Katulad ng sa Pilipos, sumulat si Pablo sa kanya sa kanila. Sabi niya, si Pablo at si Timoteo na aking alipin ng mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. So doon sa Pilipos, mayroon silang mga obispo at mga diakono. No? Sila yung nagpapatakbo ng lokal na iglesia. At hindi rin sila nagpapatakbo ng ibang mga kongregasyon. No? Kaya ang pangangalaga, ang kanilang pangasiwa, ay sa isang lokal na kongregasyon. Titus 1:5, ito sabi ni Pablo kay Tito, dahil dito iniwan kita sa Krita upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. At understood na sa bawat bayan mayroong isang iglesia lokal. Katulad ng pagtatalaga nila Pablo sa bawat iglesia, sabi. About iglesia, kung mayroong mga qualified ay mag-a-appoint ng mga elders or bishops or presbyteros or episkopos. Yan, no? At ang mga qualifications po nila, mababasa yan sa 1 Timoteo 3, 1 hanggang 13, at kung maulit lamang natin, ang sinasadya yata, sinasadyang hindi paniwalaan ng mga denominasyon. Ang mga pastor, bishop o bispo ay may asawang babae. Kaya hindi pwede yung babae kasi asawa ng isang babae. No? Sa ating Tagalog lamang, mayroong in-insert na isang salita na wala naman sa original. Ganon din ang ginawa sa ibang mga versions sa Ingles. Yung verse 2, dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Yung word na lamang, wala po yan sa original. No? Kasi pag nilagyan mo ng lamang, iba yung emphasis. Ang emphasis niya yan ay pwede siyang may asawa o wala. Kung may asawa siya, dapat isa lang. Parang ganun ang emphasis niyan pag nilagyan mo ng salitang lamang. Pero alisin mo yung lamang, asawa ng isang babae. Anong emphasis niya ngayon? Married. May asawa yung magiging obispo o pastor. May maraming mga pastor na mga denominasyon walang asawa. Paano natin mapatunayan na kailangan may asawa? Kasi hindi lang may asawa, mayroon siyang pamilya. Verse 4, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan. See? Mayroon siyang sangbahayan. Ang binata, mayroon ba siyang sangbahayan? O magulang ba niya? Mayroon akong nakausap minsan ang sangbahayan daw ng binatang pastor, yung mga parents niya. Yung aba, sinusupil ang kanyang mga anak. Hindi mga magulang ang tinutukoy na pamilya ng pastor na binata. Ang tinutukoy na pamilya, sangbahayan, yung mga anak. Kasi sabi, sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Magtanong kayo, bakit? Kailangan kontrolado ng isang elder, bishop, o bispo, o presbyteros ang kanyang pamilya. Verse 5,
Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? So yun ang wisdom ng Diyos. Kaya doon tayo sa sound doctrine, sa nasusulat. Okay, so much for that. Karagdagan po na katuruan ng Methodist Church ay ang mga tungkol pa rin po sa conferences. Conferences must not change or revoke any of the Methodist Church existing articles of religion, or change or do away with the episcopacy or destroy the superintendency. Anong sinasabi natin? Naglagay sila ng safety precautions, no? Para walang magbabago doon sa Methodist discipline nila na aklat. Sinabi nila, isinulat nila doon. Kumbaga ito yung bakod. Binakuran na nila yung Methodist discipline na walang makikialam dito. So yun ang pinaka-Bible nila. Kahit na conferences pa, hindi pwede magpatawag ng mga tao, mag-meeting-meeting, tapos babaguhin natin yon. Walang ganon. Hindi pwede, sabi nila. Kaya hindi nila pwedeng baguhin, hindi nila pwede pawalang visa. So as is lang. Okay? Any Christians or group of Christians must repent of any man-made tradition. Ang alam po natin. Man-made tradition po itong mga conferences, kahit na po yung Book of Discipline, hindi natin sinasabi, hindi natin nilalahat, sabi nga. No? Pero sa ating pag-aaral ngayon, marami na tayong natalakay na nasusulat sa Methodist Discipline na katuruan ng tao kasi walang patunay na aklat, kapitulo at bersikulo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kapag ang katuruan ay turo ng tao, Matthew 15:8-9, ang bayang ito, it was referring then to bayan ng Israel. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Tatapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tatapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga utos ng mga tao. Iyon ay gawa ni John Wesley, yung Methodist discipline. Yung mga conferences, ganoon din, gawa din nila. Tapos binagyan ng bakod, pinagbawalan sila, itong mga conferences. Itong mga conferences na una-una sila yung gumawa, nag-decide, nag-desisyon. Patungkol sa Book of Discipline na yan, inadapt nila yon. Katulad ng isinulat ni John Wesley. Tapos, sinabi ngayon na walang future conferences na makapagbabago nito. Na talaga naman ang tao. Pero noon pa, sinabi na ng Panginoong Hesus, man-made doctrines will make your worship walang kabuluhan. Yan. So ayaw natin na mawalang kabuluhan ng ating pagsamba. Huwag tayong maniwala sa hindi nasusulat, sa hindi sound doctrine. Si Apostol Pablo, no, nung nalaman niya ano ang katotohanan, kasi religious sa tao si Pablo. Isa siyang farisyo ng mga farisyo, pinaka-strictong sekta ng Hudiyo. Nung malaman niya ang katotohanan, umalis siya po roon. Iniwanan niya po roon. Binago niya yung kanyang sistema, ang kanyang paniniwala. Kaya alam niyo ang sabi niya ngayon, come ye out from among them and be ye separated. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwala kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Another doctrine of the Methodist Church is that no member of the Methodist Church may preach without a license. Hindi yata ginaya ng mga kaibigan nating INC. Ano ba sa mga kaibigan natin na kailangan may lisensya ka para mangaral. Kinukuha nila doon sa kanilang central office. At ang Methodist Church ay ganoon din. Kaya unang tanong nga sa kanila yung bang mga preachers, mga mangangaral noong unang siglo ay mayroon ba silang lisensya? Wala. At tingnan niyo ang record, Acts 8:4. Sino pa mga nangangaral ng mga panahon na yon? Ay lahat ng mga kaanib. Sabi nga Acts 8:4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Hindi po. Well, unang-una, hiwalay ang
ang the church and the state. No? Ang church hindi kinakailangan kumuha ng lisensya, no, para sa gobyerno. No? Pero ang mga preachers nila kumukuha ng lisensya doon sa kanilang conferences. Yun ang ibig nilang sabihin. Pero sa Bible, wala pong ganoong requirement. Ang mga first century Christians, basta nangaral, binahagi ang kanilang mga paniniwala. Oo. At pinangaral ang ebanghelyo. Obligasyon o responsibility ng isang mananampalataya ay ginawa po nila. Hindi po kinakailangan ng license mula sa nakatataas kung sino man. No? Meron lamang tayong mga arrangement. No? Meron tayong mga tawag sistema na pamamagitan ng local leadership, halimbawa, no? Kung mayroon ng leadership ng isang kongregasyon, sila yung nagdi-design. Kung mayroong elders, hindi sila. Kung wala, mayroon tayong mga kalalakihan sa iglesia, sila yung magdi-decide para sa kapakanan ng iglesia. O kung mayroong gusto mangaral mula sa kanila, sila yung nagpaplano, nagdidesisyon. Ang mga Methodist din naman ay pinapayagan ang mga kababaihan na maging preachers nila, ministers nila. Women may engage in the ministry of preaching, sabi nila, no? Except as traveling evangelist. Yan lang ang limitasyon. Hindi sila pwedeng magbiyahe o mga aral na nagbibiyahe. Pero pwede silang mag-serve as preachers pala, no? Ministers. Ayon sa discipline nila, Article 1, page 94. Kailang mga kapatid, hindi ito pinapayagan ng Bible. Well, 1 Corinthians 14:34, although ang background nito ay about the gifts, mga kaloob, no? Kaloob sa iglesia, pero mayroon ding kinalaman, no? Tungkol sa mga kababaihan. Sabi ni Pablo, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay walang kapahintulutang magsalita, kundi sila ay pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At 1 Timothy 2:12 ay direktamente ito'y pagbabawal sa mga kababaihan, magkaroon ng pamumuno sa mga kalalakihan. Sabi niya, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ito na po yung talatang ayaw na ayaw ng mga nagpapakilalang mga pastora. Sa mga denominasyon. Wala na ngang babaeng pastor sa Bible, yung mga pastora pa nagpapakilala at mga dalaga pa. Kalain yung mga pagbabago ang ginawa nila sa mga nasusulat na sound doctrine ng Bible. As for us, mananatili tayo mga kapatid sa nasusulat. Elders and deacons are selected by the election of the annual conferences ayon sa Book of Discipline, Article 392, page 115. So mayroon din po silang elders and deacons. Mayroon din po. Ang problema, sino namimili? Sino nagtatalaga ng mga elders and deacons? Nabanggit yan elders and deacons, di ba sa Philippians chapter 1, verse 1. Ay dito sa Methodist Church, yung annual conferences, nagpapatawag po yan sila. At ang aking balita, no, para daw talagang political election ang nangyayari po dyan. Pag nagkaroon ng annual conferences, lalo na pagbutukan na ng mga opisyalis nila, no, mga kumpanya, yung mga tumatakbo talaga ng mga pinaka-presidente. At talaga nahahati sila dahil malakas ang partido. Malakas ang partido ng mga iba't ibang grupo dyan kapag panahon ng pangungumpanya, kung sino ang maibubuto. Okay. So sa Bible, anong maunawaan natin sa Bible? Ito. Kung papaano the local church is to select its officers from among themselves. Yung lokal po. No? Tama nga naman kasi yung lokal na congregation ang nakakakilala sa kanilang mga kasamahan sa church na lokal. Katulad ng Gawa, Kapitulo 6, 3-5, isang pattern ito ng mga apostoles ay pumunta doon sa Jerusalem. Mayroong pangangailangan doon. Nagpapakain sila ng mga babaeng balo o mga taong
walang makain. No? At ang solusyon ng mga apostoles ay sabi nila, magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Sapagat kilala ng mga kapatid doon sa Jerusalem kung sino-sino ang mga tao roon. No? Kaya sihanap kayo sa inyo. Yan, no? Kaya yun ang principle dito. Kapag kailangan na ng magtalaga ng elders and deacons ang isang lokal na congregation, yung taga doon mismo sa local congregation ang naghahanap, hindi po taga-iba. May qualifications yan. Ating binasa na sa 1 Timothy chapter 3. Hindi basta-basta butuhan mo yung tao na siya na, hindi naman siya kwalipikado. Kaya ang kwalipikado siya at yun ang basihan ng pagpipili sa kanya. At mayroon din tayong record o ng Timoteo 1.5 na ang ebanghilista na katulad ni Timoteo ay nagtalaga ng mga elders. At si Tito nga ay napag-utusan din ni Apostol Pablo na magtalaga din ng elder. Titus 1.5. Ayan. Itong unang Timoteo 3 ay yan pa rin ang basihan ng mga requirements o mga qualifications na magiging elder. At ito na po. Alam niyo, dito rin sa grupong ito at sa mga denominasyon ay ang katawagang reverend ay kailangan ikabit nila sa mga pangalan ng kanilang mga certain ministers. Hindi man lahat-lahat. Nalaman ko na kapag tinawag kang pastor, nagtapos ka sa Bible school. No? Pero pag tinawag kang reverend pastor, parang na yun. No? Mas mataas na yung tungkulin mo. Parang gano'n. No? Pastor, mayroon kang pinapangasiwaan na local congregation. Gano'n pala. No? Pag reverend pastor ka na, umangat ka na doon. Parang hango din ito sa Roman Catholic Church. Mayroong parish priest, tapos mayroong mas mataas sa kanya, hanggang pinakamataas. So, pattern ito sa military. No? Private, tapos mayroon ng sargento, lieutenant, tapos captain, major, tapos colonel na, mga gano'n, no? Gusto ng tao kasi yun, yung mga titles na yan. Sa society natin, mayroong mga doctor, engineer, may mga ano pa mga titles na yan. At itong mga nasa religious world, gusto nilang magkaroon ng title. Kaya gumagamit sila ng reverend. Una, pastor mo na. PTR, pastor ang ibig sabihin noon. Actually, hindi po title yung pastor. It's more of your role, your gawain, your work, ang pagpapastor, pag-shepherding, at hindi po ikinakabit na bilang title po yon. Yung word na brother, ganun din po, hindi po title yon. Yun ay katawagan na dahil magkapatid tayo, sister, dahil magkapatid tayo, hindi po title yon. Oo. At tulad ng father, ginawa din nilang title yon. Wala po sa Bible ang mga ito na ginagawang title. Sino sa mga apostoles ang tinawag na father, na tinawag na pastor, tinawag na brother as their title? Lalong wala pong tinawag na reverend sa kanila. Ang word na reverend kasi minsan lamang po ginamit sa Bible. At patungkol pa sa Diyos. Psalms 109:11 verse 9. Siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan, kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Yung word na kagalang-galang. Sa King James Version, ito yung reverend is his name. Sa Diyos lamang pinatungkol yung word na reverend. Tapos aagawin pa ng mga denominational preachers ang title na yon para sa Diyos. Kaya ang mga Christians, no? Some doctrine does not permit us, does not allow us to have that title. Kaya, simpleng Brother John. At yung word na brother is not even a title. No? Tinatawag lang yun kasi sa patawagin kang manong, kuya, daddy, tatay, sa Pilipino, pinapalitan natin yon. Brother na lang, salit na kuya, manong. Diba? Ganun tayo. Hindi natin title yon. Parang formal kasi tayo, lalo tayong mga Ilocano, ayaw natin nagbirngas. Ayaw natin tawagin sa first name, yung mga nakatatanda sa atin. Well, sa ibang mga lahi din naman, at ibang tribes din naman, ganun din. No?
Pero yan ang ating katangian. Ayaw nating tawagin sa first name yung mga nakatatanda sa atin. Kaya gumagamit tayo ng brother, sister. Hindi nila title yan. Okay, paggalang lamang yan. At next, the Methodist Publishing House shall be under the control of the Board of Publication, subject to the conferences na naman. No? Mayroon talagang reigning power sa ibabaw ng lahat-lahat na ito ng mga grupo within or inside the Methodist Church. Yung publishing house nila, kinokontrol siya ng board, pero yung board nila, kontrolado ng conferences nila. Okay, butuhan pa na naman dyan. So, no conferences, no official functionaries of such in the early church. Wala po. Tanging mga elders, kung mayroong mga elders, ang nangasiwa, nagpapatakbo sa buong kongregasyon, sila pong mag-decide kung ano pong mga kailangan. 1 Corinthians 4:6 is the warning. Mga bagay na ito, mga kapatid, ay nianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apollos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Hindi po nila natututunan po yun. Huwag humigit sa nasusulat. And then, naniniwala din po pala sila sa mechanical instrument. Meron po silang mechanical instrument sa kanilang pagsam. Although, yung kanilang John Wesley, yung kanilang founder, kontra po siya sa mechanical instrument. Dito sa ating tinatalakang doctrine nila, kailangan daw yung organ, kapag i-dedicate mo na, meron silang ganun, dedication of an organ is prescribed in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Yan, gagamitin mo yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, no? Para i-dedicate mo yung organ. So meron silang organ sa kanilang pananambahan. Mechanical instrument ba, ibig natin sabihin. Ang mabasa natin Ephesians 5:19, wala pong mabanggit at hindi po pwedeng gamitin ang mechanical instrument. Bakit? Ang utos po kasi sa atin ay mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangapupuri sa mga puso sa Panginoon. Ang paggamit ng mechanical instrument ay pagdagdag doon sa in-specify na mga usapan at mga awitan. Pagdaragdag po yun kapag gumamit pa ng mechanical instrument. Inulit po yan, Colossus 3:16. Sa ating mga awitan ay ano ang ating nagagawa? Sabi ni Pablo kayo'y magturuan at magpalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong mga may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. At palang pag-aawitan, mga kapatid, nagtuturuan tayo at nagpapalalahanan tayo. Paano mo gawin yan sa mechanical instrument? Wala namang words doon. Specific pa. Paano ka magtuturo, magpapaalaala, pamamagitan ng salmo, himno, at awit na ukol sa Espiritu. Hindi sa pamamagitan ng mechanical instrument. Inulit niya, magsiawit. Paano tayo maawit? Ang boses galing dito sa ating voice box. Lalabas sa ating bibig. Yun lang, magsiawit. Hindi mo na gagamitin pa mechanical instrument. John Wesley objected to their use, as did all prominent reformers, pero binaliwala naman po yun. Kaya hindi pwedeng i-dedicate ang organ, at gagamitin mo pa yung name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lalo hindi. Naniniwala din po sila sa faith only. Faith only. The doctrine of justification of faith only, sabi ng kanilang Book of Discipline, is a most wholesome doctrine and very full of comfort. Yun po ang sinasabi ng Discipline Article number 9. Pag nagbukas tayo ng ating Bible, Santiago 2:14 hanggang 26, wala po tayong mababasang ganoon na by faith only ay magiging matuwid ang isang mananampalataya. Mahaba po ito ang chapter 14-26, kaya pinili ko na lang po yung mga verses kung saan ay specific na sinasabi
Hindi faith only. Hindi pananampalataya lamang. Oh. Katulad ng verse 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Yan, no? Ngayon naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Verse 17. Verse 20, datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Verse 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. O nandun yung nakasulat yung faith only, pananampalataya lamang. Pero ang kabaliktaran, ang ibig niyang sabihin, hindi katulad ng paniniwala nila. No? Na hindi sa pananampalataya lamang ang tao ay maliligtas. Yan ang sinasabi ng talata. Okay, verse 24 yan ng James chapter 2. And then last na verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So paano natin i-justify yung faith-only doctrine ng Methodism o ng denominationalism? Sapagkat hindi lamang po silang naniniwala nito. Mostly mga denominations, lalo mga born again, hindi born against. Ay ganito po ang kanilang paniniwala. Faith only, maniwala ka lamang. Basihan nila, John 3:16. Wala namang only yung nasa John 3:16. At ibang mga talata na ginagamit nila, wala namang only po roon. Sila ang nagdaragdag ng only. So, faith only gives us power to become sons of God. Yan. Ito pala isang basihan nila, John 1:12. Pero basahin natin, no? Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsisitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa mga bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sabi nila, tingnan mo, hindi naman sinabing kailangan mabautismuhan eh. Mga nagsisampalataya sa kanila, sa kanya, ay mayroon ng karapatan. Hindi. Ang may ang ibinigay sa kanila ay ang kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. O ang karapatan, hindi kapangyarihan. Ang karapatan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasampalataya. So, anong gagawin mo para maging anak ng Diyos? Galatia 3, 26, 27, 28, 29. 27 ay pamagitan ng bautismo. Kaya hindi faith only yon. Power to become suggests possibility, not actuality. Oo nga naman. Pag meron ka ng pananampalataya, o di nagsisimula ka na. Pwede ka nang maging anak ng Diyos. Pero gagawin mo yung mga sinasabi ng Bible, paano ka maging anak ng Diyos. Ang pinaka-final step mo ay to be baptized. Ang pananampalataya must work by love to avail with God. Galatians 5:6. Ang immersion, sabi nila, is not necessary. Ang paglubog ay hindi kailangan. Is not essential for salvation of adults. Although they do hold infants are saved by baptism. Naniniwala silang infants, yung sanggol, naliligtas pamagitan ng bautismo o yung sprinkling nila or wisik-wisik, no? Pero sa mga adult, sabi nila, not necessary. Kabaliktaran po ito na maraming mga talata sa Bible. Pamilyar naman tayo. Pero pasadahan lamang natin, John 3:3-5. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. O John 3:5. Acts 38, kailangan ang bautismo sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Acts 38, upang tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan ang bautismo. Unang Korinto 12:13, we are being baptized into the body of Christ. Para may dagdag ka sa katawan ni Kristo, kailangan mong bautismo. Galatia 3:27, ang mga sa pamamagitan ng bautismo ay binihis natin si Kristo. Paano ibibihis kung wala kang bautismo?
Unang Pedro 3:21, in like manner, baptism also now saves us, sabi ni Apostle Peter. Hindi ka na bautismuhan, hindi ka maligtas. Acts 22:16, why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away your sin. Sabi ni Ananias kay Pablo, to wash away sin ang bautismo. And then Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. He who believes not shall be condemned. May wala kang bautismo, hindi ka maliligtas. See? And sabi na, hindi kailangan ang Lord's Supper. Hindi mo kailangan yan weekly. Pwede na yon ng quarterly. Ganoon nga ba ang sinasabi ng mga talata? Well, unang Korinto Kapitulo 11 ay mabasa natin na sabi ni Pablo na tinanggap niya ang katuroang ito mula sa Panginoon. No, na, dalawa yan. No? Tinapay, sagisag ng katawan ng Panginoong Jesus at ng katas ng uba, sagisag ng kanyang dugo. At sinasabi niya na, verse 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kailan nga ba ang pagtitipon ng mga Kristiyano? Gawa 20 versikulo 7, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Unang araw ng Sanlinggo, nagkakatipon sila at upang pagputol-putulin ang tinapay. At mayroon silang pagbibigayan tuwing unang araw ng Sanlinggo. Bakit? Unang araw ng linggo, yan ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Hebrew 10:25, huwag pabayaan ang araw ng pagkakatipon, sabi. Sa araw ng pagkakatipon na yan, may iba't ibang bahagi ng kanilang pananambahan. Katulad ng pagbibigayan na tuwing unang araw nila ginagawa. Bakit yung ibang bahagi? Hindi nila gagawin ng tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang banal na hapunan o ang komunyon o Lord's Supper ay bahagi ng pananambahang Kristiyano. Kung ang pananambahang Kristiyano ay tuwing unang araw ng Sanlinggo ginagawa, ang mga bahagi ng pananambahang Kristiyano sa makatuwid ay tuwing unang araw ng Sanlinggo ginagawa. Ganun lamang po rin ang ating syllogism. Diba? So, hindi pwedeng quarterly lamang. May iba nga, once a year lamang. At naniniwala din po sila na ang Iglesia, the church, is composed of many branches. Denominations, ang ibig nilang sabihin. At the Methodist Church is one branch, according to their preamble to Constitution. Katulad din po ng ibang mga denominations, paniniwala nila ay kasama din sila sa church na nasa Bible. Sila nga lang yung branch. At naipaliwanag natin ng mga nakaraan na hindi ganoon ang tinuturo ng Bible. Christ established one church, Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ibig sinabing aking mga iglesia. Hindi. Singular lamang po. So buong mundo, isa lamang yung kanyang itinayo. Acts 20:28, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi naman mga iglesia ng Panginoon. Oo. Sa buong mundo, the Church Universal, isa lamang yan. Karagdagan pa po rito, 1 Corinthians 10:17, bagamat tayo marami ay isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Naliwanag po natin dito na ang kabuuan ng iglesia lokal ay ang katawan ng Panginoon. Ang mga kaanib ng iglesia lokal, sila yung iba't ibang mga sangkap. Ay hindi po tumutukoy na ang iglesia na tinaguri ang katawan ay ang lahat na ng mga iglesia sa mundong ito. No? At yung sangkap ay bawat denominasyon, hindi po ganoon. Kasi ang denominasyon nga ay pagkakahati-hati. Kung mayroon po kayong panahon, hanapin niyo po yung ating pangaral patungkol po sa denominasyon. No? Nasa ating internet na po yan o sa YouTube na po yan. No? Hindi po mga denominasyon ang tinutukoy ng mga bahagi ng katawan. Ito po yung mga individual na mga Kristiyano, kaanib ng isang lokal na kongregasyon. At hindi po iba't ibang mga denominasyon. Itong patunay na isa, layo sa paghahatol, hindi naman ang paghahatol ay bawat grupo. Individual ang paghahatol. Kaya ang bahagi ng katawan na sinasabi sa unang Korinto 10 ay individual. Kasi individual ang hahatulan, hindi yung mga iba't ibang mga, hindi by group.
At maliwanag pa sa Kolosas 1:18 sa paglalarawan muli. At siya ang ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya ang ulo ng katawan. Ilan ang ulo? Isa. Ilan ang katawan? Isa. Hindi pwedeng marami. At hindi pwedeng yung katawan ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi na may iba't ibang paniniwala. Pwede ba yun? Isa lang ang ulo eh. Isa lang ang tinuturo niya na pananampalataya. Isa lang yung katuruan niya. Kapag ang katawan ay nagsasagisag ng iba't ibang denominasyon, hindi marami ng katuruan yung ulo. O pwede ba yun sa isang ulo marami siyang katuruan na magkakasalungat? Inconsistent yun. Sinungalingan din yun. Magtuturo siya ng tama sa isang denominasyon, kabilang denominasyon ay ba naman ang katuruan niya? Hindi po tama yun. Ang isang ulo, ang Panginoong Hesus ay isa lamang ang katuruan. Sa makatid, ang katawan na tinutukoy niya ay isa lamang ang katuruan. So ang denominationalismo, iba-iba ang katuruan, hindi po pwedeng sila ang tinutukoy na iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi ng mga bagets, gets nyo? Opo mga kapatid, na 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Grigo, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. No division exists. Dapat walang pagkabahagi. Ang denominasyon kasi pagkabahagi. Ang denominasyon, ibig sabihin yan ay nahati-hati, na bahagi. Kasi halimbawa, mayroon kang piso. Ano ang denominasyon ng piso mo? Mayroong 2.50 at saka 4.25. Kaya dali lang unawain. Denominationalismo, pagkakati-hati. Sabi ni Pablo, unang Korinto 1:10, ngayon, ipinamamani ko sa inyo mga kapatid sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi. Kundi kayo mga lubos na isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Well, sa denominationalism, hati-hati yan, bahabahagi yan. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang prayer ay magkaisa. John 17:20 and 21. Sa denominationalism, wala pong pagkakaisa. At yung kanyang paglalarawan, John chapter 15, 1-7, tungkol sa kanyang pagiging puno, at yung mga alagad ay ang mga sanga, misunderstood ito ng denominationalism o denominationalist. Sinasabi nila yung puno ang Panginoong Jesus, yun daw mga sanga ay ang mga denominations. Na naman, naipaliwanag ko na. May ulit ko lamang na, di ba yung sanga puputulin at susunugin, nanghulugan ito ng judgment, no? Na ang mga sanga ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Sa paghahatol, hindi naman by group eh. Individual ang paghahatol. So yung sanga, hindi groups, kundi individual. Kasi sa paghahatol, puputulin ang sanga, individual ang paghahatol. So hindi tumutukoy sa denominations ang mga sanga. In conclusion, mga kapatid, alam ko po na pahaba-haba tayo, pero gusto ko lamang natapusin ng isang ang paniniwala ng isang grupo na katulad ng Methodism, at meron naman na tayong paintulot sa mga kapatid na take your time, sabi sa atin, at hindi naman tayo ma-overcharge kapag overtime tayo ng isang oras. At yung mga susunod naman na mga oras natin, adjustable naman ang ating DJ. Marami siyang mga songs prepared. Kaya tinapos po natin ang tungkol sa Methodism or about the Methodist Church. In conclusion, mga kapatid, mga kaibigan, napag-aralan po natin ng background ng Methodist Church at ang kanyang mga katuruan. So, sinimulan lang pala ito ng mga individual. John Wesley, kasama kanyang kapatid na Charles Wesley at mga kasamahan nila doon sa Oxford University. No? At naging persistent lang sila doon sa kanilang method, pamamaraan. Nadala nila sa kanilang pangalan yung kanilang method, yung kanilang pamamaraan. So ang kanilang mga teachings, kung hindi man lahat-lahat, ay napakarami nito ang wala sa Bible. At hindi lang wala sa Bible, contradictory to the Bible. Sumasalungat sa mga katuruan ng Bible. Ang sound doctrine ay ang nababasa natin sa Bible.
Kaya masabi natin, ang kanilang mga katuruan ay hindi nga sound doctrine. Ito ay salungat sa Bible. Mga kapatid, ito ang ating pag-aaral. Maasa ako na makakatulong po sa atin ito, sa ating araw-araw na buhay. Mayroon tayong makasalubong na mga kaibigan. Ganoon po ang paniniwala. At isa alam natin yung background nila, paano sila nag-umpisa. At alam natin yung kanilang katuruan. Alam natin paano natin sila i-approach. Salamat sa inyong pakikinig at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw po nito at sa mga darating pa. At binabalik natin kay DJ Alfred Gilirgan ang pangunguna sa programang ito.